So yun nga mga Rochelle, mga kalangga, welcome again sa aking channel, LPTV. Good evening sa lahat. Actually, ang oras ngayon ay maghating gabi na. 11:20 ng gabi mga kalangga. Actually, kasi gantong oras po ang dagsaan ng tamban o lawlaw sa amin. Tawag sa amin lawlaw, sa Tagalog tamban. So, ito yung vlog ko mga Rochelle. Humingi kasi ako sa tropa natin doon. Actually, plano ko bumili. Kaso nga lang, may tropa tayong nakita. Binigyan tayo ng tamban. Ito, yan, titigim tayo. Fresh na fresh po yung galing laot. At ito yung binigay sa atin, no, mga kalangga. Ang dami yan. Isang plastic, ang laki ng plastic bag ko. So, gagawin natin, idadaing natin to. So, biniyak ko na mga kalangga, oh. Ayan, biniyak ko na yung tamban, mga Rochelle. Plano namin, pagpunta namin dun sa Kasiguran, papunta kami sa bundok. Ibibigay na, ito dadaingin natin, dinaing no daing. So titimplahan ko, ibibilad natin bukas, imamarinate natin sa suka na may tinimpla, daing po siya na tamban. So pagdating dun sa Kasiguran, sunod na araw, pupunta kami, syempre dun sa pinakabundok, bibigay natin to, charity po. So sabi ko nga, ang pagcha-charity, kanya-kanyang paraan, iba-ibang klase ng pagtulong sa kapwa natin. Ito naman binigay sa atin kasi hindi na ako pinabili. So, iipunin natin. Tapos bukas naman ng gabi, hingi tayo ulit dun o bibili para maipon natin yung daing na tamban. So, iba nito, ipapaksiwin ko, tsaka ibibilad. So, pwede na rin dun sa mga pangulam-ulam dun sa bundok. Kasi mga Rochelle, yung mga nakatira po sa bundok, actually, kahit tamban, bibira makatikim. Kasi nga po, di ba? Sila yung talagang nasa, talagang kailangan din nila ng kunting tulong, di ba? So, ito, gagawin natin to para sa kanila. So, ang oras kasi mga kalangga ng dagsaan ng tamban, ganito, minsan 11, 12 or 1. Minsan naman, alas 10 ng gabi, meron na, pero minsan wala pa. Kanina, pumunta ako doon ng maaga-aga, 10, wala pa. 10:20. So, pagbalik ko nung kanina, mga 11, bago mag-11, nag-antay ako, may dumating, nabigyan tayo ng tropa. So, yung tropa natin nagbigay, maraming salamat, taga-barangay Inararan. Tropa natin yon, nakilala natin dahil sa shopping nung nag-deliver ako doon. So, nung nakita ko, sabi niya, bro, ninapitan niya ako. Tapos sabi ko, bro, kailangan ko sana mag-ano kami ng tamban. Sabi sa akin nalagay mo, bigyan kita. Di ba, napakabait. Shout out sa mga taga-Inararan. Kaya na, yung titikim tayo ng sariwang tamban. At ito na, nagpiprepare ako para dadaingin ko po yan. Binibiyak ko yan, titimplahan ko para sa daing. Ayan na po, oh, di ba? Kanya ko mga Rochelle sa ating mission. Itong mission po, actually, talagang, sabi ko nga, nakarang ko pang plano to. Medyo mahal pang tamban ngayon. Pero pag mura, sabi ko, bibili ako ng 2 tab. Pag mga 300 na yung tab, isang banyer. Bibili ako ng 2. Tapos pupunta ko ng Kasiguran, ipamimigay ko dun. Medyo mahal pa ngayon. Wow! Ayan mga Rochelle, ito na itsura niya ng fried lang yan ang tamban, pero ang sarap niyang papakin. Diba? Marami naman tayong mapasayang. Bibigay natin to sa bundok pagpunta namin ni Kumare. Bibigay natin tong daing na tamban. Libre na para sa kanila. Ito yung gagawin natin charity. Kasi maghingi tayo. Kung walang hingi, bili tayo ng mga ilang pirasong tamban, isang plastic bag, 2 plastic bag. Daingin natin, tapos ipamigay. Diba? Charity na po yan mga kalangga. Ito mga kalangga, binibiyak ko lang to. Biyak na. Daing na siya, daing. Fresh na fresh po, galing laot. Nako, kung nagkataon nandito sila Kuya Alex, nandito yung Hero Boys, magkikilaw. Favorito nila Bro Victor. Mga kasamahan ko sa bahay, tulog na po. Ako na lang isip. Ayan mga kalangga. Daing na siya, diba? Pag biniyak mo, daing na, tatanggalin mo lang yung laman loob. Mamarinate natin sa suka. Tapos bukas ng umaga, ibibilad natin.
Pasensya na mga kalangga, ito mo content natin, di ba? So, gagawa tayo ng paraan, sabi ko sa inyo, gagawa kayo ng paraan makapag-charity lang. Ito ulam nila sa bundok, mabigyan mo siya ng ilang piraso, tuwan-tuwa na po sila. Diba buo, bibiyakin mo ito mga kalangga. Pag binayak mo na yan, yung itsura niya. O, diba biyak na. Biyak. Hindi pa naman ako makatulog kaya sabi ko, nakaraan ko lang naisip to, sabi ko mag-ipon ako ng daing 2 araw, 3 araw. Kasi hindi ba ito nasira pag nadaing mo na. Tapos yung paksiw naman, pag pinaksiw mo na, tapos prutuhin mo lang, masarap yun. Yung dadali natin sa bundok. Pang charity po itong tamban. O diba? Discarte lang. Kailangan mo lang talaga magtiyaga, no? So, diba, malalaki siya, mga kalangga. Ayan mga krisil, kain po tayo. Actually mga krisil, wala naman sa plano itong kumuha ko ng tamban. Kung may plano to, inantay ko si Karigan. Sinat ko, kaso tulog na siguro siya. Kasi napag-usapan namin, mag-ihaw kami ng tamban. Kaso nga lang, ito wala sa plano. Hindi pa man ako makatulog. Sabi ko punta ako ng fishport. Kasi kung makahingi ako, gagawin kong daing. Tapos ipunin ko ng ilang araw. Pagpunta sa bundok, bibigay natin sa mga bahay-bahay doon. Siyempre, nagutom na rin ako. Kaya, ito, papak muna tayo ng tamban, mga kalangga. Ito. Kaya mga Rochelle, magpapak tayo ng tamban kasi nagutom na ako. So sabi ko pag may pagkakataon na mag-ano tayo ng tamban, ito mga kalangga, ayan o. Hindi, ano tong fried tamban, trinito ko lang siya. Nagmamantika siya kasi sobrang taba. Actually, itong paggawa ko wala man sa plano itong mga kalangga. Pero sabi ko, pag may pagkakataon na makahingi tayo ng tamban, makakuha, makabili, ipunin natin, magdadaing, dadali natin sa siguran, i-charity natin. So ito naman, marami galing sa tropa. Actually kanina wala akong nakitang tropa. Sabi ko, bibili na ako. Mga halagang 100. Kasi marami na yan. Kaso nga nakita akong tropa ko, binigyan na lang to. Kaya ngayon may pandaing tayo para bilad natin bukas. Tapos bukas naman maghingi tayo ulit ng bibili. Pag nakompleto natin ang dami, okay na, mag-charity tayo ng tamban, o diba? Actually yung mga kalangga, yung mga nakatira sa bundok, kasi naranasan ko rin yan. Isang pirasong isda, tamban, ulam muna isang piraso. Minsan nagpupunta doon, pinapalit ng kung ano, bigas o ano pa man ang meron kayo. Naranasan ko yun mga Rochelle. Doon sa biyanan ko,
1 year ako walang trabaho nun. Itong gina namin, may nagdala ng tamban, pinalit ko bigas, 2 kilong bigas, 2 balot ng tamban, ulam na namin. Kaya sabi ko, pag nagkaroon ng pagkakataon makadala ng tamban, luto man o hilaw, dadalhin ko sa kanila. Sarap, manamis-namis mga karusyel. No? Manamis-namis kasi pag gagaling sa laot, diretso na to sa pangpang, sa fish port. Ayan o, grabe o. Siyempre, shoutout dyan sa mga taga-barangay Inararan, Pitmalu. Yung sinasamahan ng tropa natin na bangka, Pitmalu ang pangalan. Shoutout, salamat. Sa tropa natin dyan. Sarap. Sabi manamis-namis. So yan mga karusyel, no? Tapos na tayo mag-snack. So gagawin natin, syempre, magdaing, no? Dadaingin natin itong lahat na tamba na to. So, anong oras na ako matatapos ito? Para okay lang mga kalangga. Kailangan kong gawin to para sa ating mga kababayan. No? Kasi sabi nga, para-paraan lang yan. Kung kaya mo na magsakripisyo, magpuyat, gawin natin, di ba? Actually, sabi ni Kumari, tulungan niya ako. Ano na namin to? Napag-usapan namin dati pag may tamban, punta kami ng fish port. Ano kami doon? Kuha kami ng tamban. Kung may magbigay, thank you. Kung wala, di bilhin na lang. Kaso nga lang, tulog na. Hindi ko na ginising. Sana magising para may katuwang ako. Ayan o, daing na siya. Ang tamban. Fresh pa yan. Oh, fresh na fresh. Naku, madami-dami itong mga kalangga. Ayan, isang plastic bag, imagine. Nakain kong tamban, kung bibilangin nyo, 21 na piraso. Diba? 21 na piraso, kung bibili mo yan, halagang na yan, 50 pesos na yan, kung sa nagtitinda. Laki. Malaki. Matataba na siya. Sarap na ihawin. Madami ito mga kalangga. Siguro ko 1 oras na pagbibiyak. Oras na po. Pag na-process mo naman to, okay na to. Kasi pag nababad mo na sa suka, tapos hanggang mamayang umaga, ibibilad natin. Naku, ang sarap nito, mga kalangga. Masarap din ito tinapa. No? Sunod, pag nasa bundok tayo, magtinapa tayo nito. Pausukan natin. Masarap to, tinapang tamban. Masarap to.
Wala pa ako sa kalahati. Ang dami pa. O, di ba? Ang dami pa yan mga kalangga. Hindi pa ako nakakalahati. So, ito na yung nagawa ko. Lipin natin. Ito na biyak-biyak ko. At ito pa, kasalukuyan. Ano pa yan? Isang malaking plastic bag yan mga kalangga. Oh. Ang dami yan. Ang dami yan mga kalangga. Nako, hindi pa ako nakakalahati. So, tuloy lang tayo kasi yun nga. Para sa ating mission. No? Sana bukas tuloy-tuloy ang init ng araw para mabilad natin to. Alam niyo mga kalangga, yung mga nakatira sa bundok, bibira makatikim nito kasi bibira sila makagkaroon ng kumbaga yung araw-araw na kita. Kasi syempre pag kukopra, ang iba nakikikopra lang, every 3 months, 4 months yung kopra. So talagang sila, malimit yung bigas silang kinasaing. Ilang buwan na makalipas, pag wala pang kopra, mangungutang. Pag nagkopra naman sila, yun ang bayad. Kaya ito, malaking tulong sa kanya ito mga kalangga kasi naranasan ko yan. Tumira ko sa bundok, 1 taon na walang trabaho. Hindi man ako palakit ng puno. Ultimo, malalaking puno ng pili, inaakit ko yan mga kalangga. Kasi pag nakuha ko yung bunga, lilinisan namin yan, kukunin yung pinaka bunga ng pili, ipapakilo namin yan, pero may proseso yan mga kalangga. Kukunin namin yung lagting, yung pinaka pili na, so bawaban namin yan sa tubig. Iba naman kinakain namin, pero hindi kaya pag madami na. Yun ang experience ko dati. Kaya ito, nako, pag may tinda ng tamban, tuwa kami yan kasi may ulam tayo. Kahit tamban man lang, makatikim tayo ng isda. Kasi walang trabaho eh. Kaya ito, tulong na natin sa kanila. Mag-ano lang tayo, magtiyaga. So, magmaray tayo ng suka. Alam, may suka pa ba tayo dyan? Sana may suka pa dyan. Kasi mamarinate natin to sa suka. May timpla na yan. Bawang, paggawa kayo nito, pakita ko mamaya ang paggawa dito, no? Kasi suka, may durog na bawang, may kunting asin, tapos paminta. Kung gusto nyo manghang, ilagay ng sili. Tayo ko, kapit na anghang. So, yun na yun, mga kalangga. So, isa-isa pa natin doon tatanggalan ng laman loob, yung baga ng bituka. Itong tamban na to. Alam nyo sa Manila, mahal ng kilo nito. Ito yung pinakamurang isda doon, pero gustong-gusto ng mga taga Manila. Sabi ko dati, natira ko doon. Nako sa amin, kung makarating ka, hinihingi lang yan. May mga tropa ka lang nangingisda, may kakilala ka lang sa fish pond. Bibigay na yan. Ito, binigay lang po ito ng Karusil, no? Isang tropa natin taga Barangay Inararan. Kaya shoutout sa mga taga Inararan. So, tulong din nila yan. Kasi alam din nila na nagcha-charity vlog ako. Sabi ko kasi doon, bro, baka pwedeng pahingin ng tamban. Dainging. Tawag nito. Mag-ihaw kami, tsakas magdadaing ako. Dami. Tiyaga lang talaga mga kalangga. Kailangan magpuyat pag ganitong proseso kasi madaling araw talaga na. Buti nga may dumating na maaga-aga. Minsan madaling araw to, gigising ka ng madaling araw. Ang datingan nito sa fish port. Grabe mga kalangga, dami talaga. So dyan muna kayo mga kalangga, no? So mga kalangga, ito naman tatanggalan natin ng bituka. Ayan o, tanggalin natin yung bituka para
ano yan, hindi, kasi pag nagdaing ka dapat walang laman loob o mga bituka kasi para mas tumagal yung daing. No? Ito nagtatanggal malimit sa daing. Ito yung sa isang sa isda o sa mga hayop, pag hindi mo natanggal yung laman loob, yun ang madaling mag-cause ng pagkasira. Tsaka hindi pa ito kinakain yung laman loob. Pero may mga ibang isda na kinakain ng laman loob, depende sa klase ng isda. Yung hindi malalangsa na isda, yung mga sabato, may ganun. Kahit yung laman loob makakain mo, masarap. Pag niluto mo, sinabawan, masarap yan. Pero ito, hindi man. Sobrang langsa kasi ng isdang to. Kaya malimit pag may sugat, bawal po ito mga kalangga. No? Tulingan, tambuan, dilis, yun. Yung mga bawal sa mga may sugat. Lalo na pag bagong panganak, opera, yung mga madudugong isda, bawal po yan. So ito, kulang oras, alauna na. So kailangan kong gawin to para sa kanila. Kasi nakita ko sitwasyon nila. Sa simpleng ulam, mabigyan natin sila ng libre. Ilang bahay, tuwan-tuwa na sila niyan mga kalangga. Kasi sila yung hindi nakakababa ng bayan. Bibihira makatakim ng isda. Minsan kinakain niya na kamuting kahoy lang. Walang bigas. Kasi pag wala man silang pambiling bigas, lalo na hindi man sila nakahiram, ganun mga kalangga. Swerte ng mga taga-dagat kasi kahit papano may tamban, may pangulam ka na. Sa mga taga-bundok mga karusel, yung mga nakatira sa bundok, umaasa sa kopra, ay maawa ka sitwasyon nila, bibira makatikim ng isda. Lalo na karne. Tuwing piyesta daw o kaya may okasyon. So ito mga kalangga, mag-prepare tayo ng bawang. Ano natin, durugin yung bawang mga kalangga. So actually ito yung pandaing. Ayan. At may tira pa ako dito sa ano na yan, pang paksiw yan. Yung natitira dyan. So ito naman pandaing. No, dalawang po tayo. At itong bawang dudurugin natin. Kasi magtitimpla na tayo ng suka. Kasi mamarinate ko to hanggang umaga. Kailangan maraming bawang. At durog siya. So ito naman, dudurugin natin mga kalangga, no? Ito. Ito ang oras ngayon, 1:30 na. Nang madaling araw. So, sacrifice talaga mga kalangga. Pero okay lang yan. Dudurugin natin yung bawang. So, ako na lang po ang gising dito sa amin. Sila ay tulog na. Sarap nito itulog pagkatapos ito. Nako. Kasi medyo inaantok na rin ako pero kaya pa to. Tapusin ko lang ito mga kalangga. Tapos after nito magpahinga na rin ako. Huwag kayong mag-alala. So, palitan natin yung kutsilyo. Itong maganda. Oh, pwede na to.
konting asin, iodize. No, iodize. Ito mga kalangga. Okay, tsaka paminta. Ito. Sarap, maraming paminta. Tapos suka. So, sama na natin itong pinagbabaran. Masarap to, pinagbabaran ko ng suka. Experiment to mga kalangga. Hindi naman tumanghang. Sakto lang. O diba? At papalitan natin itong suka natin. Ito. Palitan ko na to. So ilagay, isama lang natin sa pinagbabaran. Matagal na to. Grabe. Bango. Tapos suka. Ito yung tsura niya. No? Naku. Bango. Ang bango ng suka natin. Ayan naman kalangga. Nakita nyo. Yan yung dati kong pinagbabarang ng suka. So, gagamitin ko na yan. Magtira lang tayo konti. O, isang buting suka yan mga kalangga. Nako, pag natikman nyo to, kahit tamban to. Wow! Hanap-hanapin to lang makakatitin. At ito gagawin natin. Ito. Ilulubog natin. Okay na yan. O, diba? Gagawin natin, ilulubog natin to dito. Yung mga daing na yan. No, at ita-transfer natin yan sa ano. Hindi ko na ilagay ng kiskisan kasi yung kiskis po niyan, ang taba niyan sa likod. Pag yan, prinito mo, ang sarap niyan. Kaya yan mga kalangga, daing yan. Grabe oh. Diba? Tapos itong mga nilublob natin yan, ipapalit natin yan dyan sa, lalagay natin yan sa may lagayan para yung iba naman makalublob. Diba? Ang dami na itong tamba na to na dinaing. So marami tayong magbigyan nito, ilang pamilya, di ba? Pagpunta natin sa bundok, may dala tayong ulam na. Bundok na hindi malapit sa dagat ha. May bundok kasi na malapit sila sa dagat. Sawa na sila tamban. Ito naman yung pupunta natin dun parting Kasiguran. Bundok po talaga yun. Yung hindi mararating na nagtitinda kasi tawid ilog pa. Yung tinatawarin ko dati, tinatawiran ko ng ng motor dati pa nagbo-vlog ako. Tumatawid pa ng ilog ba ako makapunta doon. Oh, di ba? Ito transfer natin to mga kalangga sa isang lagayan. O diba? Yan lang yan. O. Okay na yan, nakamarinate na yan mga kalangga. Bukas ibibilad natin yan. So hindi na po yan masisira kasi kailangan matapang yung suka mo. Kailangan yung suka nyo po hindi yung nagtatapang-tapakan lang. Kailangan matapang talaga. Hindi ko na sabihin ang brand, di ba? Oh, di ba? Wow. Sarap niyan, mga kalangga. So yan, nakita niyo yung proseso, no? So tuloy ko lang 'to mga kalangga. To paggawa ko ng daing. Daing na tambang. Ang sarap nito, mga kalangga.
Sarap to sa umaga, almusal, ulam nyo sinangag. So, tapusin ko lang ito mga kalangga, no? So, mga kalangga, tapos na tayo mag-relate, no? So, itong natitirang katas, ilalagay natin itong toppings. Ito rin sa kabila. Lalagay natin ng toppings. No? Para yung lasa nito kumapit. Okay na to kahit hindi nyo lagay sa rep mga kalangga. Bukas ng umaga, ibilad nyo na. So, sarap nito mga kalangga. Pakita ko sa inyo ang kabuuan, no, ng gawa nito. Ito mga kalangga, tingnan nyo, silipin nyo. Isang palangga na ilang patong po yan, no? Sinamahan ko na ng yung dati kong suka na binabara, yun ang ginamit ko para mas masarap. Pwede naman yung walang binabara, natural na suka pero templado. Tapos ito pang malaking ayun, no? Nakita nyo mga kalangga, naku, pag natipan nyo itong daing kong tambal, wow, ito ay bibigay lang natin sa So, sino makita natin karapat dapat na makareceive nito. Sunod na araw. Bukas, ganun din gagawin ko ng gabi. 2 gabi itong mag-iipon ako mga kalangga. Kasi bukas, hindi kayo pwede malis. May emission kami. So, yun yung mga kalangga, yung preparation natin. Actually, yung oras natin, tingnan natin. Ayan, no? Mag-aalas 2 na. Grabe. So, meron pa akong lilinisin. Kunti na lang to. Ito tira pang tamban mga kalangga. Pakita ko sa inyo, no, mga kalangga. May tira pa akong tambal. Diba? Ang dami pa niyan. Ito naman, pinahuli ko na kasi paksiw. Lulutuin naman to. Diba? Mas, sakto naman tong paksiw. Tapos, pagka paksiw nyo mga kalangga, after nyong paksiwin, timplado na yan, patuyo sa paksiw sa suka. Pagkatapos, prituhin nyo. Ang sarap niyan. Masarap pa yan sa natural na prito kasi timplado na. Yan ang masarap na luto sa tamban. Kundi daing, paksiwin nyo. Kaya nagprito ako. After nyo paksiwin, patuyo sa suka, may luya, may timpla, prituhin nyo. Wow, ang sarap yan. Pwede rin yan ibilad. Pagkatapos nyo ipaksiw, bilad nyo. Pagkabilad nyo, kinagabihan, prituhin nyo, kinamagahan. Kalangga, tapos na yung sunod na aking menu na ginawa. Ito po mga. So ayan, timplado na po yan ng asin, paminta, bawang, tsaka may kunting sili para mas mabango. Wala naman masyadong anghang yan mga kalangga. Kaya ito, pinudburan ko siya ng suka. So kung bakit, paksiw po yan, no? So ayan. Yan, ganyan nyo lang mga kalangga. Diba? Para mahalo. Simpleng halo lang yan. Kasi pag niluto nyo yan, yun na kailangan halukain nyo, madudurog yan. Diba? So, ayan. Overtime tayo. So, halukain nyo lang yan. So, pag nakita nyo nung okay na yung mix na siya, timplado na to, so, makakalangga. So, isa lang nila. Ito yung natin. Laing. Daing pala, daing. So, yun, diba? Overtime tayo mga kapatid.
Kunting kulo lang at maglinis na ako dito mga kalangga. Kasi medyo malangsay yung isda. Yung tamban medyo malangsay yan. So, linisin ko lang ang kalat ko mga kalangga. So, dyan muna kayo at ito itatapon ko lang. Sinanaba ko siya. At syempre, habang inaantay natin maluto yung paksiw, yung konting kalat ko dito, linisin ko na. Actually, malinis na ito kanina. Ginulo ko lang. So, gampay, sabi nga, kalat mo, linis mo. So, tingnan natin mga kalsiyo. Niluto natin paksiw. Silipin natin mga kalangga. In 5, 4, 3, 2, 1. Ayan pa itsura niya, no? O, diba? Patuyo lang yan mga kalsiyo. O, pag tuyo-tuyo yan mamaya, paanoyin na natin. So, mga kalangga, templado na po yan. At mamaya, pagka ano yan, bukas, ibiprito natin yan. Yung iba, ibibilad. No, may almusal ka na, may pambigay ka pa. Nakatulong ka pa, di ba? Tiyaga lang. Matapit na to. Pagkatapos ito, syempre, matutulog din ako kahit late na. Nakakauhaw. Bahong mga kalangga ng pinaksiw. Okay. Tuloy lang. Kita mo, lasing na yung cellphone. Okay na, mission accomplished. Mga karasyo. Siyempre. Ayun na. So makalagda, okay na yan. At syempre,
Salamat po sa lahat ng kapamilya natin sa YouTube industry, sa lahat ng GC admin members, sa lahat na minamahal natin supporters, sponsor viewer. Thank you so much sa lahat ng pagsuporta niyo po at pagmamahal sa amin, especially sa Magnaga. Sana po ay lagi nating suportahan ang bawat isa kasi napakaganda kapag ang isang team, isang grupo, isang community nagkakaisa sa ating ibigay. At nang sa ganun, marami tayong matulungan tao sa abot ng ating makakaya. So basta ako sinasabi ko po, kayo po ang pinaka-star ng aming mga channel. Wala pong silbang aming mga vlog and aming mga channel kung hindi po dahil sa inyong mga karosyel. So yan, ingatan niyo po yung sarili, alagaan. Maraming salamat po. Thank you so much. Bye-bye po muna. God bless po.